Hello guys, so marami akong vlog na ginawa. Pero ang main vlog ko talaga is yung The Printing Shop, which is meron akong 188,000 na subscriber. Then gumawa ako ng panibagong vlog, which is yung Hardware Syndrome naman. So yung vlog naman na yung ginawa ko is dahil mahilig ako sa may gadget. So itong vlog na to is i-upload ko dun sa may dalawang channel. Kasi guys, maraming makikinabang dito sa i-upload ko na to. Kasi ang pag-usapan natin dito is about sa may credit card. Kasi may nagtatanong sa akin doon sa Hardware Syndrome, paano raw ba ako nakakapagbayad ng mga games, halimbawa sa may Steam, sa may PlayStation Store, tapos sa may Xbox Store, no? So paano raw ba ako nakakabayad yan? Ang sagot lang dyan na short is through credit card. Kaso guys, ang problema is mahirap makakuha ng credit card. So dito guys sa may vlog na to, no, ituturo ko sa iyo kung paano ka ba sure na ma-approve sa may credit card. Kasi guys, ang pag-apply talaga ng credit card is sobrang hirap talaga sa totoo lang. So last year ng January 19 ng 2024, meron akong tinanong sa may page na meron po ba ditong gumagamit ng secured credit card, yung in-hold yung deposit kapalit ng credit card ng bank po kayo and easy lang ba ang application? Ang secured na credit card guys, ang ibig sabihin niyan is mag-open ka ng account then mag-deposit ka ng certain amount, tapos sa may certain amount na yon, meron kang percentage doon na pwede mo siya guys gawing credit card. So ako guys, ginawa ko, pumunta lang ako dito sa may malapit sa amin na bangko, which is Security Bank. So nagtanong ako doon about sa may secured na credit card nga. Almost lahat naman ng bangko guys, meron talaga silang mga secured na credit card na ino-offer. So ang kailangan mo guys sa may secured na credit card is syempre valid ID. And pangalawa guys, kailangan mo ng security deposit. So ang dineposit ko doon guys is 25,000 pesos. So yung 25,000 pesos na yon, hindi mo siya pwedeng galawin, hindi mo siya pwedeng i-withdraw. So yung hold nila yun guys, then 80% nun is pwede mo siyang gawing credit card. So 80% ng 25,000 is 20,000. So yun guys yung magiging credit limit mo. Saglit lang yun guys, wala pang 1 week is na-approve ka agad yon and pinadala ka agad sa akin yung aking credit card, which is yung Security Bank nga. Tapos yun na guys, yung ginagamit ko ng pangbili ng kung ano-ano sa may online. So ginagamit ko siya sa pambili sa PlayStation Store, pinambibili ko siya sa may Shopee, pinambibili ko siya sa Xbox Store, at kung saan-saan pa na kailangan ng online transaction. Kasi guys, sa panahon ngayon, kailangan mo talaga ng credit card kasi may mga transaction na hindi pwede yung cash. And kapag ka sa ibang bansa naman is hindi naman pwede yung GCash. So usually talaga guys, ang pinaka main na payment option talaga is credit card. So move on tayo guys. So 2024 yun, 2025. So 2025, nag-request ako ng higher credit limit at pinapa-unhold ko na guys yung security deposit ko, which is ginawa naman nila. So yung 25,000, pwede ko na siyang ma-withdraw anytime. Tapos yung credit limit ko guys from 20,000 is naging 35,000 na siya per month. And naka-unhold na nga guys yung 25,000 ko. So ibig sabihin, hindi na ako naka-security deposit sa kanila. And yung credit card ko guys is hindi na siya secured na credit card. Talagang legit na credit card na lang siya. Pero ang nangyari kasi niyan guys, ang yung credit card na yun is minsan pinampupuhunan ko yun dito sa may business nga namin. So kapag ka pinampupuhunan ko yun is nagkukulang talaga yung credit limit nun. So ang ginawa ko ngayon guys, nag-apply ako sa iba't ibang bangko. Pero guys, huwag kang mag-a-apply kapag ka wala pang 6 months yung secured na credit card mo. Kasi guys, madi-decline ka lang. So sayang yung application mo guys. Kamukha nga na nangyari sa akin guys sa may RCBC sa Metrobank. Ang nangyari nga dyan guys, nag-apply ako doon sa mga namamlayer, sa mga mall, mo yun yung naghinaharang ka, tapos namimigay raw sila ng libreng payong, ng libreng electric pan, ng libreng earphone, yan yung mga pinamimigay nila basta meron kang credit card. And isang bangko lang naman yung inaalok nila, pero in reality niyan guys, no, i-apply ka niyan sa iba't ibang bangko kasi ahente sila guys ng iba't ibang bangko. So nung una kong ginawa yon, syempre decline ako kasi nga wala pang 6 months yung aking credit card, sobrang excited ko lang nun. Pero after a year nga guys, nung na-unhold ko na yung security deposit ko and maayos naman yung naging transaction ko doon sa may credit card kasi nakapagbayad naman ako na maayos. And nag-apply ulit ako dyan sa may Evergo Tesco Commonwealth. And yun nga, swerte na na-approve ako. So ito guys, yung mga na-approve sa akin, syempre itong Metrobank na dati guys is na-decline ako, tapos syempre itong RCBC, no? So dalawa pa lang yung na-approve sa akin and meron pa akong parating na East West and Union Bank, no? Yan, so may mga parating pa ako ng mga credit card. Di ko pa sila ina-activate kasi yung credit limit nila is same lang rin naman ng credit limit ko. Eh, kailangan ko nga ng higher na credit limit. Kaya nga ako nag-apply. Di ba? Yung nga yung dahilan ko kung bakit ako nag-apply kasi nga nabibitin yun kasi nga pinampupuhunan ko rin naman sa may business namin. So siguro may magtatanong naman sa akin, Sir, may negosyo ka naman, bakit hindi ka na-approve ng walang security deposit? So ang nangyari kayo sa akin yan, no, nung mga panahon na bata pa ako, no, siguro mga 12 years ago, noong 2013, meron ako account sa may BDO. Tapos yung BDO na yun guys is pinadala na lang ako ng credit card. So dati meron akong credit card talaga. Ang credit limit ko doon is 25,000. And yun, okay naman, no? So nababayaran ko naman siya. Kaso papalitan raw nila yung credit card ko. Yung meron na siyang NFC. So pwede mo na lang siyang itap-tap na ganyan. Ang nangyari noon, medyo na asar lang ako noon kasi hindi nila may deliver yung credit
credit card na bago. So hindi ko magamit guys yung credit card na luma. Ang inisip ko na lang noon is walang nauhulong sa credit card. No? So alam mo naman, syempre pag bata ka pa, medyo mapusok ka pa at kung ano-ano pa yung iniisip mo. Kasi nga sabi nga nila wala nga araw na ukulong sa credit card. Which is yan yung pinaka pinagsisisihan ko nung dumating na ako sa edad ko na to. Na masira yung pangalan mo dun sa may credit card kasi guys once na nasira ka na sa may credit card is mahihirapan ka na talaga ma-approve. Mabubuhay naman tayo ng walang credit card. Wala namang problema doon kasi pwede naman tayo mag-cash, di ba? Based on my experience, so ito guys yung mga na-realize ko na mga pros at syempre cons ng credit card. Unahin na natin guys yung mga cons ng credit card. Syempre, kapag hindi mo siya nabayaran is mababaw ka talaga sa utang. Pangalawa guys, meron siyang annual fee. Sa Metrobank alam ko 2.5, sa iba 1.5 lang. So binabayaran niyan guys yearly dahil sa paggamit mo ng credit card. Pero nawi-waive naman yan. Ibig sabihin na nawi-waive guys, so naaalis naman yung annual fee na yan. Makapag-spend ka ng certain amount na required nila. So pangatlo guys na hindi maganda sa may credit card is nakaka-addict talaga, no? Kasi swipe ka lang ng swipe kasi nga utang lang naman yan. So iniisip mo na may darating naman na sahod, may darating naman na income. What if natanggal ka sa work or nawala yung business mo? So wala ka nang pambayad ng credit card, which is pwede ka ring mabaon sa may utang, no? So yan lang ang pinaka-cons na nakikita ko kapag ka meron kang credit card. So, unang-unang pros ng merong credit card, syempre, meron siyang installment plan. Halimbawa, bumili ka ng cellphone worth 12,000. So, pwede mo siyang bayaran in a year. So, 12,000, magiging 1,000 per month lang siya. So, hindi siya masyadong mabigat sa may bulsa. Pero, monthly, meron kang binabayaran. Tapos, yung iba pa nga nun, guys, meron silang in-offer na 0% interest. Ibig sabihin nun, guys, pag nagbayad ka sa kanila, 12,000, yung babayaran mo talaga in a year is 12,000 rin. So, walang magiging dagdag. So, pangalawa, guys, na kinaganda na merong credit card, Xbox Store, sa may PlayStation Store, or sa may Alibaba, sa may AliExpress, sa may Amazon. So makakabili ka guys ng mga item kasi hindi naman lang guys lahat nasa Shopee o nasa may Lazada. So usually yan guys nasa may Amazon talaga, no? So kung gusto mo guys ng makabili through Amazon is kailangan mo talaga ng credit card. Singit ko na lang to, no? Kapag bumili ka sa mga Jollibee, sa may McDo. So, di ba meron silang kiosk doon, yung pinapahirapan tayo na tayo yung order doon. So, kapag tinap mo guys ng credit card doon, hindi mo na kailangan pumila doon sa may payment station. Kasi guys, diretso na guys, di-deliver doon sa may mesa mo yung in-order mo. So, hindi ka na doble pila. Kasi kapag wala kang credit card or cash lang ginagamit mo, pipila ka pa doon sa may kiosk. Pangalawa guys, pipila ka pa doon sa may payment para magbayad. So, pangapat guys, na kinagandahan kapag meron kang credit card is gumaganda yung credit score mo. Napaka-importante guys ng credibility ng pangalan mo. So, mabubuo mo yan guys sa pamamagitan ng pag-utang. 2019, bumili ako ng sasakyan, Toyota Vios. Ang nangyari nun guys ay syempre gusto mong gawing installment, gusto mong mag-loan sa may bangko. Ang problema dyan guys, hindi ka papautangin ng bangko kung hindi maganda guys yung credibility mo o hindi maganda yung pangalan mo o yung credit score mo guys is bagsak. Which is nangyari nga sa akin kasi nga meron akong credit card dati doon sa may BDO nga na hindi ko siya nabayaran. Pero after ilang years, siguro 2024 lang yun, nagulat ako yung BDO account ko, nabawasan siya guys ng 22,000. Tinawag ko guys sa BDO, kala ko nahack ako. Yun pala, binawas na nila yung utang ko doon sa may credit card nang nangyari nga noong 2013 pa. So after 11 to 12 years, siningil pa rin ako ng bangko. So, ibig sabihin nun guys, malinis na yung pangalan ko. Kaya siguro rin na-approve ako ngayon sa mga credit card na. So, balik tayo din guys sa may kotse. So, hindi ka guys papautangin ng bangko kung hindi maganda guys yung credit score mo. Mas nakakabilib yung mga tao na hinuhulugan nila yung kotse kesa dun sa mga nagka-cash. So, ganito, papaliwanag ko sa inyo. Kasi guys, ang pera, pwede ka magkameron ng perang malaki ngayon. Diba? Tapos pambayad mo ng kotse yan. Pero, hindi laging ganyan, guys. Katulad ko, guys, minsan may pera, minsan wala. So, ang bangko, guys, kailangan makita, guys, na stable yung income mo para pautangin ka nila. Pero, pag nakita nila, guys, na yung income mo is ganon-ganon, hindi ka guys papautangin dyan sa may bangko. Dati ako networkers. Sa networking kasi guys, minsan pataas, minsan pababa ka. So kapag nakita guys na ang bangko na networker ka, usually yan guys, hindi kaya approve ng loan. Kaya nga ganon yung nangyari sa akin guys. Nung naglabas ako ng kotse, hindi ako na-approve dun sa may car loan. Kasi nga guys, nakita nila yung pangalan ko is hindi naman ako stable nun. Kasi nga, networker lang ako nun. So mas nakakabilib talaga guys yung hulugan na kotse. Kasi guys, nagtitiwala yung bangko dun sa may tao na yun. Imagine mo guys, na-approve ka. Pinautang ka guys ng bangko ng 1 million kasi may tiwala sa yung bangko. Syempre yung bangko, hindi basta-basta magpapautang yan kung hindi ka tiwala yung pangalan mo. So isa pang istorya, mga 2012, yun nga, mapusok ako. Bumili ako ng kondo, dalawa, dyan sa may Cambridge, dyan sa may Pasig. So akala ko naman nun, maghuhulog lang ako monthly. So ganun, medyo, alam mo na, medyo mapusok ka nga eh. Bata ka nga eh, no? Tapos nung nabayaran ko na yung down payment, hindi ko alam na kailangan mo palang i-loan sa bangko yung 80% na remaining. So ibig sabihin nun
nun guys, hindi na naman ako na-approve dun sa may bangko. Nagkameron ng issue dun sa may bahay, so para matapos na lang guys yung issue na yun, ang ginawa ko is binenta ko na lang yung bahay na yun. Ang problema naman nun guys, di naman ako marunong magbenta ng bahay, kaya na-forfeit na lang guys yung aking kondo. So 2 kondo yon, sayang naman. Kasi nga ang problema ulit, hindi ako pinautang ng bangko, hindi ako pinag-loan ng bangko, kasi nga wala silang tiwala sa akin at hindi nga maganda yung credit score ko. So again guys, hindi porke may pera ka is ma-approve ka agad ng credit card, no? So sinisi-CI pa kasi ng bangko yan para malaman guys kung talaga bang kaya mo makabayad ng credit card. So paano ba guys nabibuild ang credit score? Pinakamadali is through credit card, di ba? Kasi nga pinapautang ka, kasi nga credit, so marunong ka guys magbayad, hindi ka nagde-delay, tapos nababayaran mo talaga yung at least minimum amount or yung pinakabayarin mo talaga sa may credit card. No? So kapag ginagawa mo yan guys, tumataas yung credit score mo. So kapag ka tumataas ang credit score mo guys, is tumataas rin guys yung credit limit mo. So tataasan ka nila, kamukha nangyari sa akin sa may Security Bank, di ba? Nag-request ako ng higher credit limit. So from 20,000 naging 35,000 kasi nakita nila na maganda naman ako magbayad doon sa may credit card ko. At kapag ka napaganda mo na guys yung iyong credit score, is pwede ka na guys mag-loan. Kasi balang araw, kakailanganin mo ng malaking halaga ng pera. Kasi balang araw, gusto mo rin bumili ng kotse, gusto mo bumili ng bahay, gusto mo magtayo ng negosyo, for sure yan, halos lahat naman tayo, wala naman tayong ganong kalaking halaga. Halimbawa, bibili ka ng bahay worth 5 million, saan ka kukuha ng 5 million? Bibili ka ng kotse worth 1 million, saan ka kukuha ng 1 million? Magtatayo ka ng negosyo worth 500,000, saan ka kukuha ng ganong kalaking halaga? So, baka kuha guys ng ganong kalaking halaga is maglo-loan ka ngayon. So, saan ka maglo-loan? Maglo-loan ka sa may bangko. Paano ka nga papautangin ng bangko kung hindi nga maganda yung credit score mo? Or hindi ka marunong guys magbayad ng credit card mo? So, ganun nga yung nangyari sa akin, di ba? Dahil may 2 akong kondo, hindi ko na natuloy kasi nga hindi ako nakapag-loan sa bangko. Yung sumunod naman guys, bumili ako ng Toyota Vios, kinash ko na lang yun kasi nga, kahit sabi mo may pera ka, hindi ka pa rin naman papautangin ng bangko kung hindi nga guys maganda yung credit score mo. So yun guys yung na-realize ko nung dumating na ako sa edad ko na to. Nasabi nga nila guys na wala nga na ako kulong sa utang, pero guys, nasisira naman yung pangalan mo. And once nasisira na guys yung pangalan mo, wala na magtitiwala sa'yo. Diba kahit sino naman, halimbawa yung kamag-anak mo o yung kakilala mo na inutangan ka tapos di siya nagbayad, papautangin mo ba ulit? So ganun rin guys yung mga bangko. Hindi ka na guys papahiramin niya o hindi ka na makakapag-loan sa may bangko kapag ka hindi maganda guys yung credit score mo. So para sa akin guys, yan yung isa sa mga pinaka-importansya ng credit card. Na balang araw nga, kakailanganin mo ng malaking halaga para sa bahay, para sa emergency, para sa may kotse, para sa may business. Pero guys, walang magpapahiram sa'yo ng milyon. Bukod guys sa may bangko. And syempre, for sure, halos lahat nga tayo guys, wala naman tayong ganong kalaking halaga. 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, halos imposible nating maipon talaga yan kung ganito lang yung status natin. So, sana may natutunan kayo dito sa may vlog na to, no? So kung nagustuhan mo naman to guys video na to, no, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, syempre i-like mo na rin ng video na to at i-hit mo na rin guys yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago update na video na sigurado ko guys na marami kang matututunan. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and bye bye.